Gusto ko lang ikwento na meron kaming kinainan na natuwa kami ni Mrs. Dizon. Sari-saring Filipino food at para sa amin hindi ordinaryong nakikita sa mga karaniwang Filipino restaurants. Pero kaya ko talaga gustong ipakita sa inyo to kasi maganda yung lugar na nasilip namin. Kakaiba siya. Madali naman tong makikita kasi meron malaking windmill sa labas at may Land Rover sa ibabaw ng bubong nila. Sikat na puntahan nga pala to dito sa Marikina. Ito yung Pan de Americana. Medyo marami kaming gustong subukan pero tempting yung mga all-day breakfast dito. Pero ngayong araw, ito yung napili namin ni Mrs. Dizon. Simulan na natin to. So dito sa Pan de Americana, madami kayong mapipili eh. So, pero kami, dahil kung kilala nyo ako, mahilig akong sumubok ng mga pinakaiba o yung alam nyo na, yung mga bihira makita sa mga ibang restaurants, kung meron siya, yun ang ordering ko, katulad nito. Kapeng bigas. Ito naman, mango tea, na meron daw bits ng nata. So, yung pangalan nito, di ba, may Americana. Pero ang dami niyang Filipino items dito. Bakery, may mga pandesal, may mga loaf bread. Ito, pumunta ako ngayon, ang daming tao kasi naalala ko, pandemic ko ata ito sinilip. Wala masyadong tao, nagtinapay lang ako. Sa mainit ang panahon, subukan natin to. Parang kapeng bigas. Astig. Astig eh, no? Kasi ibang-iba ang lasa ng kapeng bigas sa totoong kape. Lasang tostadong tostadong bigas. Wala siyang asukal, na-appreciate ko naman kasi ibang-iba yung lasa niya. Tikman naman natin itong mango tea. Pero may may nata. Parang sobrang refreshing nito. Daming yelo. Sarap. Maliliit yung nata kaya ang sarap. Hindi matamis. Tapos yung lasa ng mangga na may tsaa. Pinoy na Pinoy, kaya ang sarap. Unique na unique. Hindi mo makukuha sa ibang bansa o sa karamihan ng mga resto. Kaya okay to. Sarap. Alam nyo, na-excite ako dito kasi ang bango-bango ng talong eh. Parang, sa tingin ko, ginrill lang naman dun sa oven or sa open flame. Pero may amoy siya ng usok. Tapos, ang pinaka-bonus, akala ko yung regular na toyo mansi. Hindi eh. Dahil pala yung may-ari nito ay isang taga-North at isang Bicolano. So kaya yung parang patis balaya nila, kumbaga, or parang bagoong ng Norte. Yun yung kasalo ng sili at saka ng kalamansi. Simulan natin Dito ako excited. Ito yung menudo ng Marikina. Wak na toy. Sarap to eh. Mahilig sila sa medyo may tamis eh. Kasi ito, may pickles. Tikman natin. Ay, nalilito na ako. Sige, tikman ko muna to. Ito yung okoy ng Marikina. Para siyang lumpiang gulay lang naman talaga. At para nakita ko na to sa mga ibang gotohan. Gatong itsura. Regular lang naman. Tingnan natin. Top. Lumpiang gulay na matoge. Kumbaga siguro ito yung pag Marikina, ito talaga yung version. May kamote, carrots, parang lumpiang nabibili sa kalye. Masarap siya. Pinoy na Pinoy. Ihahalo ko dito sa wak na toy. Ba natin itong wak na toy. Sarap. Wow. Teka lang Kain pa ako isa pa. At tayo nakain ko kaya tuwan-tuwa ako. Sobrang sarap. Kasi may tomato sauce to. Na humalo na yung keso. Nilagyan nila ng keso ng konti. Ang sarap no lalo na yung pulang hotdog natin, Pinoy hotdog. Humalo yung lasa dun sa sauce. Ang sarap lang, Pinoy na Pinoy. Parang na miesta. Ganun yung dating. Or natutuwa ba ako kasi ngayong araw, wala akong ini-expect na kakainan. Sabay, sige nga, subukan nga natin. Napaka-random. Ang sarap ng feeling ganun yung wala kang inaasahan dun sabay matutuwa ka sa makakain mo. Ihahalo ko yung lumpia. Ang sarap ng sauce nitong wak na to eh.
Hindi ito yung unang tikim ko nito pero naaalala ko gusto ko to kasi meron tong tamis. Mahilig ako dun. Bagay. Sarap. May sauce at konting malutong. Gabong. Ito, ginataang dulong with bagnet. Rare na naman to, dulong. Ang nanay ko pag nagluluto ng dulong, piniprito parang nagiging parang okoy. Tapos ito may bagnet. Parang nag-meet yung Bicolano talaga tsaka yung taga-norte. Bagnet, tapos Bicolano yung may dulong. Ang tikman natin meron pa siyang sili, hindi ko na lang pinisa. Pero yun yung talaga nagpapatunay na Bicolano, no? Tikman natin muna yung dulong. May asim. Sarap Kasi may kamyas to. Yun yung pinakaiba. Hindi ko lang alam kung anong gagawin nila pag hindi season yung kamyas. Pero napakasarap. Parang yung nakakain kong sa San Pablo na yung ibang gata dish nila, ilalagay nila ng kamyas Pero ito napakalakas ng asim. Tikman natin with the bagnet Solid niya to. Ang sarap. Ginataang dulong? Grabe. Panalong panalo, bagay na bagay sa malutong na bagnet. Wow. Gaboom sa akin yun. Ano ba naman pagkain na hindi masarap na may bagnet, diba? Susubukan ko yung bagnet dito sa sausawan na para may patis balayan. Haluan ko na nung mabangong talong. Sa tingin ko, napaka-solid na to. Gaboom. Parang sa tingin ko, ito na yung magiging highlight ng kain ko. Tuwan-tuwa ako sa lasa. Mahilig din ako sa gata kasi. Ngayon, hindi ako eksperto, hindi ko alam kung sa mga purist, bagnet ba talaga siya? Ulit yung kawali. Parang, basta masarap sa akin. Hindi ko rin naman alam talaga yung difference. Sa totoo lang. Hindi ako nagpapaka-expert. Kakainin ko ulit siya with, okra. Nakakatawa Kasi, yung side orders ng gulay, mura lang din naman. So, kukuha mo dito yung West, tsaka yung Filipino, yung Phils, o yung merienda. May all-day breakfast din. Pero ito, ang sasolid itong mga in-order ko. Sarap. Ito talaga yung masarap. Sa una, bata ako, hindi ko to gusto yung lasa nito. Funky sa akin yung lasa nung parang nalalansahan ako. Pero pag nag-age kayo, magiging iba yung panlasa nyo. At pag na-appreciate na to, sobrang sarap talaga nitong sausawan na to. Gaboom. Sabay ko dito. Ito yung number 1. Ang sarap talaga. Ito rin, bihira ako ito makita sa mga resto. Sa norte, meron, batchoy Tagalog to May miswa. Ito yung kinalakihan kong batchoy. Kaya hindi ko naman masabing tunay na batchoy. Hindi ko alam kung sino yung nauna Pero yung batchoy ng Iloilo, Bacolod, hindi pang ulam. Ito pang ulam yung dating. Tikman natin maluya. Ibang-iba to sa batchoy ng ng Ilonggo, ng Bacolod. Ito mas pang ulam. Kaya ko rin in-order, bihila ako makakita na to sa mga restaurant Sarap siya kasi kinalakihan ko tong batchoy. Ito yung alam kong batchoy bago yung batchoy dun sa ibang region Bukan ko nga with kanin. Kaya ko rin to gusto alam nyo, maatay din to Yun. Atay na kain ko. Masarap talaga. Yung batchoy Tagalog, masarap to kasi meron din tong dugo, pero hindi na yung namuo. At saka parang may lasang tinola to. Baka dahil dun sa luya. Para sa akin parang homey yung feel kasi nga, ito yung nakain ko nung bata ako. Oo nga pala. Hindi ko na lang na-order I think, bagay to, isa sa mga pinakasikat na in-order dito. Daing na bangus. Halos lahat ng mesong nadaanan namin, meron nun. Malaki yung bangus nila. Iba pa ata yung all-day breakfast. May nakita ako sa menu nila na hindi ko alam kung pwedeng dalawang ulam. May mga tapsi, ganyan. Pero marami sila mga Ilocano dishes, yung mga igado. Kaya hanip pala yung treat dito Pag Pinoy, yung cravings mo sa mga drinks pa lang, yung mga halo-halo, kaping native natin, nandito kompleto. Tapos ang ganda pa nung paligid. Parking, meron naman sa harap. Hindi ko lang alam kung napupuno siya dahil nakamotor kami ngayon. Sobrang dali.
Dahil Marikina, talagang puro Marikina food yung pinili ko. Meron naman pala tandaan sa menu. Makikita niyo yung sapatos na marker. Ito na, isa pa tong Marikina. Di ko alam kung favorite o original. Itong everlasting. Yung meatloaf na korteng lanera. Pagkaalala ko, meron din tong pickles. Tikman natin na. Ito medyo basa-basa yung kind ng everlasting nila dito. Tikman natin may keso. Tsaka may bell pepper. Malakas yung lasa ng bell pepper dito sa buong dish. Ang sarap din. Tomato based din kasi. Tomato sauce based din. Parang yung wak na toy. Ito rin. Kaya mamula-mula siya. Actually, magkabagay sila. Parang medyo magkamag-anak yung lasa nila na medyo iba. Kung naiintindihan yung sinasabi ko. Baka dahil sa difference lang ng ingredients at saka presentation. Ito mas mushy, durog. May mga green peas pa Kabagay talaga nito ito. Wak na toy. Tuwan-tawa ako sa wak na toy din Dito sa Pan de Americana, parang blown away ako sa... Hindi ko natikman lahat Yung wak na to, yung lasa niyan. Tuwa-tuwa ako. At saka ito, itong dulong na to. Talagang yung gata, goodness, yung asim niya na nanggagaling sa hindi hindi sampalok, kamyas. At yung masarap na pritong pork, sobrang solid. Mamaya, tatry ko pa yung papaabutin na ng konting snack kasi para fully matikman natin pati norte, ordering ko yung sandwich na merong Ilocos Longganisa. Yun. Okay. Ang hirap, paligpasin ng halo-halo, meron Tapos, kalimutan kong Bicol nga pala yung heritage na ito kasi may keso. Sarap yun, di ba? Sarap, pati yung ice cream na gamit. Sarap. Parang street style yung yung lasa. Regular natin yung mga halo-halo na kinalakihan. Pati yung lasa ng ube. Basic siya. Sarap pala magmerienda dito. Hindi ko kasi alam wala nagsasama sa akin sa mga kaibigan ko sa Marikina. Nung mga huling daan ko dito, parating ang daming kotse. Kaya naman pala. May nagme-merienda, malamang dami nag-aalmusal dito, Tanghalian kanina, ang dami. Walang hindi masarap na halo-halo. Alam na naman yun, di ba? Pero ito nga, Bicolano style. Tapos, hindi ko rin mapigil, hindi orderin to. Alam nyo to, ginataang mais. Tignan natin. At meron siyang extra shot ng gata. Okay din. Masarap, Pinoy na Pinoy experience. Pang tito. Ika nga. Pero yung mga bata, yung mga youngster subukan nyo to. Masarap yan. Ako kahit nung bata ako, gusto ko na yan. And last, merienda. Dahil pande Americana to, panaderia. Ito ang isa sa pinagmamalaki nila, yung pandesal na to. Ito yung wheat 1950s style. Laki maapaw yung longganisa sa likod Nagulat ako may itlog pa. Para siyang chori burger ng pero ito longganisang Ilocano. Kagatan ka. Ang sarap, grabe. Ang sarap ng longganisang Ilocos nila, hindi mataba. Malaman, tsaka malasa, mag-garlic. Malaman, yun ang importante. Tsaka meron pang pleto naman ng gulay. May itlog pa, sobrang bonus. Masarap pala yung bread na to. Masarap lagyan ng palaman. Hindi ko lang alam kung masarap siya mag-isa. Pero yung pan-Americano nila dito, yung pandesal, solid palamanan. Sobrang solid to. Isang sandwich lang ang nasubukan ko, pero baka ito lang ang ibabalik ko. Ang sarap ng lasa nito. Ang laki pati ng kamatis, ayan. Solid. Alam nyo, binalikan ko to agad-agad at nag-almusal ako. Marami pa rin akong kasabay nung umaga. Inulitan ko yung longganisa sandwich, nagkape ako, at masarap nga rin pala yung sagot gulaman dito. Marami pang iba, subukan nyo rin. Simple dito, pang pamilya, pang magkakaibigan, para sa lahat, pasok.